kung handa ng magpuli sa ating Panginoon? Come on, sino handa ng magpuli sa ating Panginoon? Sino ikas tayo ng Panginoon? Father God, we thank you, Lord God, for this morning. We are here, Lord God, to praise you, to glorify your name, Lord God, and to worship you, Lord God. Father God, we welcome the Holy Spirit to touch us, O God, and to fill us, O God. Salamat, O God, sa umagang ito, Lord God. We honor you in this place, O God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say,
Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you for today, Panginoon. That we are here to worship you, Lord God, in spirit and truth. Panginoon, mangusap ka, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your love, for your faithfulness, Panginoon. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven.
has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, there has lost its grip on me. You have broken
is here. He is here. He is moving. Feel the Holy Spirit. God is moving in this place. The presence of the Lord is here. Come on. Let's go. Oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. You are Spirit leads me where my chances without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my feet will be made stronger. Yes, Lord. Through your presence, oh my Savior. Yes, the presence is here. Lord, Lord, my yes, is without Lord, borders. Let me walk worship the upon Lord with the all heart. waters wherever you will call Come me. on. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. When you walk upon the water, wherever
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We trust you without a border, Lord God. Thank you for your presence. Thank you, Lord God, for the strength, for the courage, for the love. Thank you, Father. Thank you that you are here, Lord God. To feel your presence, Lord God, in this place. Father God, we honor you, Lord God, in this place. We glorify you, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, come on, church, now we're going to Jesus. Sabi ko sa mga demonyo ng bayang umaga. Sabi na, bayang umaga. Amen. God is good. Amen. Amen. Hello. Hello, good morning po. Morning po. Sige po, dako po tayo sa ating tithes and offering. Nagkano ba lahat? Nagkano ba lahat ng mga offering? Sige po, kapag tayo po nag-prepare na natin mga tithes and offering. Gusto ko lang pong i-share, i-start itong verse. Sabi po sa Proverbs 4:25, a generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. Sa Tagalog po, sabi po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen po ba? So parang sinasabi po dito, generosity lead to prosperity. Diba? Kung ikaw na po ay mapagbigay o matulungin, ay ikaw ay papapalain at pasasaganain ng ating Diyos. Amen po ba? Kung ikaw ay matulungin, ikaw rin ay tutulungan. So, be generous. Matik na po yan kung ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Be generous hindi lang po sa finances natin, kundi kung sa anong bagay na meron ka. Marami po siguro sa atin na sinasabi na wala naman akong ibibigay. So kung titignan po natin yung Bible, kung ganyan po yung sinasabi nyo, meron po sinasabi yung Bible sa 2 Corinthians, kaya hindi ko na po yung babasahin. Ang sinasabi lang po doon ay, kung ang Diyos ang nagbibigay ng binhi na itatanim mo, siya rin naman ang nagbibigay ng tinapay na kakain mo. So si Lord pa rin ang magpo-provide ng yung mga bagay na itutulong. So ang punto po doon ay, be generous, hindi papapalain. Hindi lang naman po yung sa finances talaga. Meron dyan yung may talent ka, may gift ka, yung oras mo. Kung ano po yung sinishare mo sa iba, yun ang pagpapalagi ng Diyos. Kung ano po yung binibigay mo sa iba, yun ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Parang sinasabi po dito, kunyari yung kapatiran natin na nag-pray kay Lord, may problema. So, pwede ikaw yung gamitin niya bilang solusyon sa kanyang pangangailangan. Ay ikaw ay bukas palad at ikay makikita ng Panginoon at ikaw pwedeng gamitin. Kunyari sa finances. Yung ganun lagi. Kasi kung ano po yung pwedeng gamitin ni Lord sa iyo na kunyari matulungin ka, kaya ikaw na may tutulungan ni Lord para makatulong ka sa iyo. Ganun po yung sinasabi ng Bible nito. So, sa ating pong pagbibigay, sino ba yung nag-glorify? Di ba minsan may mga tao talagang nagbibigay naman
minsan meron silang motibo, lalo na ngayon, marami nang bibigay. Is may ibang motibo, di ba? Baka gusto lang yung boto mo. Pero sa atin po, when we help po, nagsishare po tayo sa iba, dapat ang nag-glorify sa Lord. Di ba? Kasi yun naman po talaga mahalaga yan. Nagbibigay ka nga, pero sa'yo naman napupunta yung glory. Salamat sa iyo, kapatid. Ang bait mo naman. Lahat ng papuri na sa iyo. Nakalimutan mo na wala kay Lord yung hindi na-glorify sa Lord. Maling-mali. So every time na tayo tumutulong, lagi natin parang tayo yung reflection, tayo yung nagre-reflect lang sa Panginoon. Parang yung araw, gano'n, kung ano po natin. Pag wala yung araw, di ba, madilim. At madilim naman, nandiyan naman yung buwan. Yung buwan napakaliwanag, di ba? Siya nagbibigay ng liwanag. Pero kung titignan natin, wala naman talaga liwanag yung buwan eh. Kumukuha na siya ng liwanag sa araw. Parang gano'n sa atin, no? Kung tayo ay nagbibigay. Hindi tayo yung napupurihan. Hindi tayo talagang nakikita. Para Christ-likeness tayo. Si Lord pa rin ang nakikita sa buhay natin. Lagi po natin tatandaan doon. Di po kayo matulungin ka, parang lagi nang focus sa'yo. Huwag pong gano'n. Kung ibang bagay na yung tinutulong, like yung concern ka sa mga kapatiran o sa mga kakilala natin, lagi natin yung kay Lord na papuri. So, yun po lagi tandaan natin. Being generous, hindi naman po tayo. By the grace of God, ginagamit lang po tayo. So, kahit na ikaw ay talagang tumutulong, we have to acknowledge yan na galing sa Kanya. So, sa ating po pagbibigay ng mga tayo sinopere, bilang pasasalamat na tayo daluyan ng Diyos sa ating mga finances, di ba? So, kaya dalawa po yung kamay natin, humihingi ka sa Diyos, bukas palad ka, isang humihingi, isang nagbibigay. So, dumadali po, umiikot yung cycle ng bigayan at hingi sa Panginoon. So, yun po, sa ating pagbibigay po ng mga tayo sinopere, we acknowledge God na galing. We acknowledge our God na galing po sa Kanya ito. Kaya po ba? Pagkain ko kayo, and let us pray for our Ama namin Diyos, dakila ang makapaglagyan sa lahat. Misa pa po maraming salamat po yung goodness of God. Sa mga biyaya pagpapalang aming natanggap sa iyo, God. Lord, we acknowledge na lahat ng ito galing sa iyo, God. Ginagamit mo lang po kami bilang instrumento to help, O God. This church, O God, lalo na kailangan po ng tulong ng church nito, our finances, O God, sa marami po bagay na yung pinapagawa this year, O God. Alam po namin yung breakthrough ngayong taon na ito ay darating sa amin. Kaya Lord, we pray, O God, sa bawat isa ngayon na mabukas po yung mga puso nila to help this church, O God, financially, O God. Upang, Lord, lalo pa lumago at lalo pa po, Lord, magawa yung pinapagawa mo, O God, this church, para, Lord, lalo pa po kaming dumami, O God, marami pa po kaming mawitness, O God. Help this finances, O God, magamit po sa iyong kaharian. We give you glory, we give you honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen. That's good. All the time. That's good. Sila pa po malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah. Ito, you can do better than that. Yung palakpak para kay Lord. Amen. Kung tayo po ay nagpupunta sa sanctuary ito, sa church building na ito, there should be joy. Amen. Kung pumunta ka dito na mabigat ang iyong puso, okay, yung dalahin, ikaw ay lalabas na parang as light as a feather. Amen? Ang sabi ng Salmo 122 verse 1, ako ay nagalak nang sabihin nila sa akin, pumunta tayo sa templo ng Panginoon. Amen? Hindi tayo napipilitan. Amen? But we have joy in the presence of the Lord. Amen? Kaya palakpakan po natin si Lord. Because the joy of the Lord is our strength. No? So umaga pong ito, I would like to welcome each and every
every one of us. Sabi mo naman sa katabi mo, welcome back. Welcome back! Nice to see you again. I'm blessed you are here. Lagi po ako nag-pray every time na ako ay tatay dito sa harap. Lord, padatingin mo kung sino man po yung mga tao na dapat makarelate ng mensahe nila. Kaya the fact na nandito ka, it is not an accident. Merong gustong i-reveal sa'yo si Lord about your life. Amen? Ito pong mensahe na ito is so very powerful kasi ipe-prepare nito yung 2025 mo para po ma-receive mo kung ano yung inihandang mabuti, maganda, perfecto ng Lord para sa'yo this 2025. Amen po ba? Amen. Who would like to receive kung ano yung prepare ni Lord sa Kanya for this year? Amen? Salamay ba? Amen. Taas mo ng kamay. May gusto maka-receive. Amen? No, so, yung message po na ito is so very important. No? So na very pa. Okay? It is so important na ma-receive mo, mag-gets mo this morning. Kaya sabi ko sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Huwag kang matulog. Amen? Binibigyan ko po kayo ng karapatan na kurutin ang iyong katabi. Kapag siya ay natutulog. Kurutin niya sa singit. Amen? No? Alam niyo po na may magandang plano ang Diyos, pero meron din plano ang kaaway. No? Kaya nga po, yung message this morning, it will protect us, okay? At i-assure ka niya papunta doon sa plan of God. Kasi sabi ng John 10:10, no, dumarating ang magnanakaw with Satan and his allies para lang magnakaw sa buhay mo. Pumatay ng lahat ng magaganda na meron ka. Okay? Pwede yung buhay mo, pangarap mo, okay? Yung God-given dream na nilagay ng Lord sa puso mo. Okay? At ang isa pang niyang ginagawa sa buhay natin ay mangwasak. Amen? Pero ang plano ng Lord sa atin ay magkaroon po tayo ng buhay na ganap. In other translation is buhay na kasiyasiya. Amen? Kaya nga po kapatid, this morning, ang goal natin is to activate ano ba yung benefit, okay, ng ginawa ng Lord para sa atin. So yun po yung pag-aaralan po natin. No? I would like to speak on the topic, the power of the blood of Jesus. Yan po yung ating topic ngayong umaga nito. Ano ba yung benefit ng blood, every drop of the blood of Jesus? Alam niyo po ba that the blood of Jesus is so precious? Hindi lamang siya royal blood. Di ba sa atin kapag yung blood type na AB, we call it parang special na blood kasi rare type of blood na AB. No? Pero the blood ng ating Panginoon, it is so precious dahil He was conceived by the power of the Holy Spirit. So yung dugo na meron siya is hindi nakahalo yung dugo ni Mary and Joseph. Kung hindi yung mismo DNA of the Holy Spirit. Amen? Kaya po, pag-aaralan natin this morning, anong significance, anong importansya sa buhay ng isang Kristiyano, yung blood na tumigis sa cross ng ating Panginoon Jesus. Are you ready? Amen? Amen. Let's go to the foundation ng ating pag-aaralan. So, tignan po natin sa Bible kung gaano ka-importante ang dugo. Okay? Sino dito ang may favorite ng tintal? Amen? Pero sa Bible, okay, tignan po natin gaano ka-importante ang dugo. Let's go to the story of Adam and Eve in the book of Genesis. Punta po tayo sa eksena na sila ay nagkasala, pinitas yung prutas ng pagkakilala ng tama at mali. No? At nung kinain nila yon, they realize, ay, ubad pala kami. Makabulker pala. Okay? Yun yung na-realize nila. And then, kumuha sila ng mga dahon, ginawa nilang damit nila. At nagtago sila. At nung pumunta ang Diyos doon sa Garden of Eden, hinanap niya
huwag niyong kainin. At sa madaling sabi, ang ginawa po ng Lord is pumatay siya ng hayop para kunin ang balat at gawin itong damit ni Adan at ni Eva. So this is the first occasion in the Bible na mababasa mo na merong tumigis na dugo. Okay? Merong kailangang mamatay para tubusin yung naging kasalanan ni Adan at Eva. No? Actually, ito rin po yung naging parang introduction ng sacrificial system ng mga Israelita. Kasi during that time, in the Old Testament, kung babasahin po natin ang ating Bible, i-review natin, no, makikita natin na in the Old Testament, kailangan mong bumili ng hayop para pambayad, okay, ng iyong kasalanan. There is a yearly offering na ginagawa para po yung kasalanan during that time is matakpan. Okay, tinatakpan ng dugo ng animals, okay, yung kasalanan ng tao na nag-o-offer. Okay. Nakukuha po ba natin? Yes. Kaya yung blood, importante during that time. No? Kasi yun po yung symbol ng covering. Okay? So yun yung nagtatakip ng kasalanan ng tao. Amen po ba? Yes. At yun yung parang replacement ng tao. Imbis na dapat siya ang mamatay because siya ay nagkasala, so yung animal na kanyang ino-offer, yun ang parang pumapalit sa pwesto niya. Para yung kanyang kasalanan, no? O kaya yung kanyang dapat na parusa, okay? Yung animal ang kumukuha. Nakakasunod po? Kaya yun po yung significance ng blood. And another story in the Bible is yung tinatawag na Passover sa Book of Genesis. Ito po yung eksena kung saan gustong palayain ng Panginoon ang mga Israelita from 400 years of slavery sa Egypt, dadalhin sa Promised Land para sila ay doon na makasamba sa kanya at tumira. Pero ayaw ni Pharaoh. Naalala niyo po yung story? So, ayaw ni Pharaoh. So, ito yung pinaka-ultimate, last, talagang pinaka-peak ng ipapadalang plague ng Panginoon sa buong Egypto. Ang gagawin niya, every panganay sa isang tahanan, papatayin niya. Okay? Pero, because of the grace of God and the love of God for the Israelites, meron siyang ibinigay na instruction kay Moses. So, mababasa po natin dito sa Exodus chapter 12, verse 21 to 24. So, basahin po natin. Ang sabi ganyan, pagkatapos, ipinatawag ni Moises ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Kasi nakuha na niya yung instruction from the Lord. So, i-relay na niya sa mga tao yung sinabi ng Panginoon. Sabi ni Moses sa lahat ng leaders, okay, ng Israel, sabihin nyo sa lahat ng pamilya nyo na kumuha sila ng tupa o kambing at katayin nila para ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel, or in English is Passover. Okay? So imagine, di ba during that time na lumabas sila sa Egypt, they are already in millions. Milyon na po sila. Kaya marami kausap na leader si Moises dito po sa eksena na ito. Okay? At sasabihan yon every family na kumuha ng tupa at kambing. Okay? Anong gagawin? Patuluin ninyo ang dugo. Again, there's blood. Patuluin nyo ang dugo nito sa mangkok. Pagkatapos, kumuha kayo ng sanga ng isopo or isop at isawsaw ito sa dugo. Okay? Yung sanga ng isop na yon, yun yung gagamitin nilang pampahid sa hamba ng pinto. Sa gilid, no, ng pintuan. At sabi niya, walang lalabas sa bahay hanggang mag-umaga. Kasi sabi niya, dadaan ang Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo,
lalampasan lang niya ang mga bahay ninyo. So there is an angel of death na ipapadala ang Panginoon. So ang sign ng angel na yon para hindi patayin ang pangalan na nandoon sa loob ng bahay ay yung dugo na nandoon sa pinto. Amen? Kaya po, tignan nyo yung significance ng blood. So sabi niya, tuloy po natin, lalampasan lang niya ang mga bahay nyo at hindi niya papayagan ang mamumuksa, yun nga, the angel of death na pumasok sa mga bahay nyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ang tuntunin nito ay dapat niyong sundin at ang inyong mga salidali magpakailanman. Amen? So, doon sa verse 23, no, imagine, kung merong isang pamilya doon sa milyon ng people na yon na hindi sumunod, mamamatay din ang kanilang anak na panganay. Okay? Alam niyo po, kapag mayroon pong binibigay na instruction si Lord, okay, nakinig ka, pero kailangan i-apply mo din. Amen? Kasi kapag nakinig ka lang at hindi ka sumunod, merong great deal of consequence. Dito po sa punto na ito, it's between life and death. Kapag hindi ka sumunod, kamatin ko, mamamatayan ka ng anak. Amen? Imagine kung naisip mo, ang sarap siguro ng lamb steak. Huwag ko na lang ipahit yung dugo. Inain na lang namin yung steak. Amen? Pero hindi, no? So, bawat isa ay kailangang sumunod doon sa instruction ng Lord. Ang sabi po ng Biblia, niloloko mo ang sarili mo kapag ikaw ay nakinig at hindi mo naman sinunod kung ano ang iyong napakinggan. Amen? Alam niyo po, na-remind po ako nung ginagawa ko yung message. Even the demons, mentionin mo pa lang yung salitang Jesus, nanginginig na sila. The demons believe that there is God. But, bakit hindi sila saved? Kasi, even though that they believe that there is God, hindi sila sumusunod. Kapatid, tayo po mga Kristiyano, sabihan din, Jesus ay nakamamahalaga na. Amen? Ikot ang tanong, sumusunod po ba tayo? Kasi doon pa lang sa belief, talo ka na eh. Makakaldal na pa. Okay, nanginginig pa. Pero hindi sumusunod. Amen? Obedience is a great deal to God. Hindi po natin kaya lokohin ng Panginoon. Amen? Kaya yun po, yun doon sa blood. Okay? Lahat po ng ginagawa or mga story in the Old Testament ay tinatawag na foreshadow. Okay? Ibig sabihin, ito po yung katumbas ni Jesus Christ doon sa New Testament. Amen? Amen po ba? Nakakasunod? No? So yung blood po, nagbibigay siya ng protection. Okay? Nagre-redeem siya. Yun yung nagiging substitute, okay? Yung blood ng animal na yun, nagiging substitute para doon sa tao na nagkasala. No? Kaya po, in the Old Testament, no, yun po yung tinatawag ng foreshadow. Amen? Nakakasunod po? Amen. So, yun nga po, in the Old Testament, ginagamit ang mga animals to be made right with God. Okay? Sabi po ng Leviticus chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. At iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos ng inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay at ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Kaya kung titignan po ninyo in the Old Testament, madugo. No, pag nag-sacrifice ka, madugo. Mga baka, mga kambing. No, imagine, kung during that time, dahil nabuhay ka sa Old Testament, kailangan paulit-ulit kang mag-sacrifice. Number one, magastos.
Tama po? Kasi kailangan mong bumili. O kaya naman magpalaki ka ng cattle o hayop na dapat mong i-offer sa Panginoon. Kasi yun yung laging pantubos mo sa iyong kasalanan for that year. Okay? Yearly. May yearly sacrifice, no? At iba't ibang pagkakataon pa sila. Pero today, mga kapatid, this is the good news. Hindi na po natin kailangan mag-sacrifice ng kagaya in the Old Testament because God the Father sent us the perfect Lamb. No? Jesus, our Lord Jesus Christ, is called the Lamb of God. So yung perfect sacrifice para sa kasalanan ng hindi lang ng isang tao but ng sanlibutan. Para po hindi na tayo paulit-ulit na kailangan mag-sacrifice ng animals. And they know the blood of the animals ay kino-cover lamang yung ginawa mo. It doesn't wash away our sin. Ang sabi ng Bible, yung ginawa po ng Panginoong Hesus sa atin, His blood washed away our sin. Hindi lang tinakpan. He washed it away as if wala kang ginawang kasalanan. As if wala kang bahid at dungis ng pagkakamali. Amen? Amen. That's how powerful the blood of our Lord Jesus is. Sabi po ng John 1:29, kinabukasan nakita ni Juan, John the Baptist, si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Yung kanina yung animal na ino-offer in the Old Testament, yung lang kasalanan mo, personally, ang inaalis nun. But the Lamb of God, who is our Lord Jesus Christ, kasalanan ng sanlibutan ang kanyang tinanggal, binayaran because of the blood na kanyang tinigis. Amen? Amen. Amen. Malakpan mo po si Lord. For what He has done for us. No? Christ gave us ultimate liberty. No? Siya po yung talagang nagpalaya sa atin mula sa kasalanan. No? He redeemed us. He restored us into the family of God. No? Kasi mayroong verse sa Bible that says, if you don't have Christ in your life, ang tatanggapin mo is the wrath of God. Okay? Kung wala si Jesus sa buhay mo, ang tatanggapin mo ay yung galit daw ng Panginoon. The wrath of God. Amen? Kaya po, God made a way for us to experience this kind of new life. No? The old is gone and the new has come because of Jesus Christ. No? We are wiped clean. No? Hindi lamang po 2025 is your new beginning, but the day that you accepted Jesus in your life is also a new beginning, no? Sa buhay po natin. Nakakasunod po? So that is just the introduction. No? How powerful the blood is. No? Now, punta po tayo sa main points of the message. No? There are 7 occasions na tumigis ang blood ni Jesus. At bawat okasyon, bawat event na tumigis yung kanyang blood, ay meron pong katumbas na pagtubos sa ating mga problema sa buhay po na ito. Are you excited to learn about it? Alam niyo po, meron gagawin pagpapalaya ang Panginoon sa atin no, sa umaga nito. No? Kasi, alam niyo po, yung ignorance, kapag ikaw ay merong hindi alam, no, hindi mo mararanasan yung benepisyo nun. Amen po ba? Amen. For example, sa government, pag pala ikaw ay even once lang na naghulog sa iyong SSS, kapag ikaw ay namatay, kahit hindi ka na naghulog for your whole life, meron ka palang marireceive na burial doon na 20,000. Pag hindi mo alam yon, hindi mo makukuha yung benefit. Gets po ninyo? Ngayon, pag-aaralan natin, ano ba yung
complete package, complete benefit of the blood of Jesus. Amen? I don't want us to be ignorant about this kasi baka hindi mo nararanasan yung power of being a child of God, the power of the blood of Jesus nung ikaw ay kanyang narinig. Baka dahil hindi mo lang alam. Amen? Amen. Kaya po, let's be alert and receptive dito po sa mensahe po ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Ang sabi po ng Colossians chapter 2, verse 14, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo paparusahan. Kaya kapatid, yung mindset na, ay, di ka sala ako, parusahan ako, Lord, kanini. Kapag po ikaw ay talagang anak ng Panginoon, you can have the blood of Jesus applied doon sa iyong mga pagkakamali. At yun ay matutubos. Amen? Amen. Madalas, tingin po ng tao when they see cross is a religion. Religion pag nakita nila yung cross. No? Pero yung cross po, it doesn't just speak about religion. Amen? So, sabi pa po ng Romans 5:9, at ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Amen. Kaya po kapatid, huwag kang titigil doon sa tinanggap ko lang si Christ sa buhay mo. Kailangan maranasan mo yung benefit ng cross. No, natatandaan mo yung bridge nila doon nasa sindalan pa. Huwag ka lang mabuhay, nakaharap yung cross. Sabi niya, there's life after the cross. At yun, ito po yung pag-uusapan natin. No? Pinag-uusapan natin ngayong umaga nito. What should be our life after we receive our Lord Jesus Christ? Ito pala yung lahat ng benefits. Amen? Amen? Amen. Okay? Number 1, His sweat is as drops of blood doon sa Garden of Gethsemane. No? So there is a study na ginawa sa science to prove that posible pala na ang tao ay magpawis ng dugo. No? So the Lord experienced this during the time na po siya ay nananalangin in the Garden of Gethsemane. Ang sabi po ng Luke 22 verse 44, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Alam niyo po kung ano yung tinubos ng blood na yon? Number 1 is yung betrayal. No? The Lord was so stressed. No? Na-stress ang Panginoon dahil alam niya na malapit na siyang ipagkanulo ni Judas. At yung magkakanulo sa kanya, ikikis pa siya bago siya ibenta. Amen? No? Ganun po yung nangyari sa Panginoon. At habang siya ay nananalangin, no? Dahil alam niya yung future, nakita niya na pagkakalulo siya, ibibetray siya, ibibenta siya for 30 silver coins. He was so distressed. Talagang, yung ang word na bagabag nung mali talaga itang pighatian natin. Yung pighati po, yung betrayal. No? Kaya nga po nanalangin siya, sabi niya, Lord, kung kaya mo palampasin mo itong cup of suffering na ito, palampasin mo. Pero sabi niya, not my will be done, but your will be done. Amen? Kaya nga kapatid, kapag po ikaw nakaranas ka ng betrayal, no? Merong nag-betray sa'yo, merong nanloko sa'yo, na talagang na-hurt ka, i-apply mo yung blood ni Jesus.
na tumulo doon sa Garden of Gethsemane. No, yung sweat like drop of blood. I-apply mo yun sa buhay mo. Kasi kapatid, dito sa buhay po natin, here on earth, meron talaga mga experiences na mabibetray tayo. Akala mo kaibigan mo, pero pala pagtalikod mo, binabakbite ka. Tinutusok ka, sinasaksak ka, pagtalikod. No? Especially if you are working. Yung akala ng ibang tao para umangat, kailangan siraan mo yung magaling. Kailangan siraan mo yung top performer. Pero kapatid, iba po kapag sa Lord. Ang Lord ang nagbibigay ng promotion namin. Amen. Amen. Remember si Joseph? Because God is with him. Kahit saan siyang lugar, kahit saan siyang environment na dalhin, napopromote siya. Nagiging siyang leader. Leader ng mga prisoner. Leader ng mga katulong. Naging mayordomo. Amen? Because the Lord is the one who promotes. Hindi mo kailangan itaas ang sarili mo, hindi mo kailangan mag-betray. Amen? Pero kung ikaw ang nakaranas ng ganun, kagaya ng ating Panginoong Jesus, nabayaran na yun. No? Niloko ka ng asawa mo. Okay? Napagtaksilan ka. Apply mo yung blood ni Jesus every time na ipapaalala sa'yo ng enemy yung gano'n. I apply the blood of Jesus na tumigis. No? Just like sweat drop of blood. Amen? Amen po ba? Amen. Even yung rebellion, okay? Yun po yung tinutubos nun. Yung blood ni Jesus na yun. Niredeem niya yung rebellion. Okay? Yung mga anak po natin na nagre-rebelde, apply the blood of Jesus. Manya bulan sinesero mo lang kahit sagwan daw ako. Yung mga bata ngayon, no? Iba, sabi nga po yung teacher na kausap namin sa Panicon High School, nung nagturo kami last week, sabi niya, iba na po yung mga bata ngayon. Iba na yung generation nila. Ibig sabihin, talagang yung respect minsan nawawala. No? Pero sabi po dito, no, yung rebellion, yung blood na yun, kaya i-redeem. No? Pag sinabing redeem, yung buy it back. Okay? Kaya mong tubusin. Okay? Yung ganung klase ng pag-uugali or situation na naranasan mo. Nakakasunod po? Yeah. Amen? So, kung ikaw man yun, kapatid, naranasan mo yun, ito yung solusyon. Binayaran na ng Panginoong Jesus yung ganon. Amen? The blood of Jesus. No, may nanloko sa'yo sa business, may nanloko sa'yo sa trabaho, apply the blood of Jesus. Amen? Amen. So that you can experience complete healing on that experience. Amen? At kung ikaw naman kapatid, yung nanloko, nagre-rebelde, nagbe-betray, ask for forgiveness and apply the blood of Jesus. Amen? That is the number one. No, point po natin. Pangalawa, yung stripes on his back. No? Yung kanyang mga kagupit sa kanyang likod. Ano po ang tinutubos nung mga blood na tumigis, no, sa kanyang likod? Ang sabi po ganyan ng Isaiah chapter 50 verse 6, I offered my back to those who beat me. Ibig sabihin talagang in-offer niya pa po Lord, no? Hindi niya itinago yung kanyang likod, no? But talagang ibinigay niya para hagupitin. Okay? Alam niyo po ba that it was 39 times na siya ay nahagupit. Okay? At yung 39 po na yun, it represents major diseases. No? Kasi sabi po, it brings healing. No? Yung kanyang pagkaka-whip, pagkakalatay, hindi lang latay actually. Because kung pag-aaralan mo yung history, yung nails na ginamit na pang latigo sa kanya has claws. Pag bumawon yun sa balat mo, kasama pati naman at muscle. Amen? Ganun po katindi yung
naranasan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi pa niya, my cheeks to those who pulled out of my beard. No? Kaya, kumbaga, wala pa mang wax dati. May wax din pang hindi katang bilong. Kaya kasi, pemagot ng mga yaning kayang balbas. I did not hide my face from mocking and spitting. Di ba kapag ikaw papaluin ka, ang baka ng papaluin, iiwas ka na, or you will shield yourself. Pero wala natin Panginoong Jesus. Binyere pa, kumbaga, yung kanyang posture is, nilapit pa niya yung kanyang likod para talagang ma-build up. Okay? Because alam ng Panginoon, meron tutubusin yun sa buhay ng lahat ng mga kanyang anak at mga mananampalataya. Amen? Every drop of the blood of Jesus that shed on His back is for our healing. Amen? Ang sabi po ng Isaiah 53 verse 4 to 5, surely He took our pain and bore our suffering, yet we consider Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace on Him, and by His wounds we are healed. Declare mo yan sa sarili mo. By His wounds, I am healed. Hawakan mo kung ano yung part ng katawan mo ngayon. At tingin mo, masakit? May sakit? Ano ba yan? Come on, just declare, by His wounds, I am healed. By His wounds, I am healed. Amen? According to your faith, it will be done. Amen? No, by the blood of Jesus, meron na po ba tayong kagalingan? Kung titignan mo, yung 39 na latay na yun, pag-aaralin mo ang science, those represents major diseases. No, lahat ng mga major diseases na pwedeng magkaroon ng tao. By the blood of Jesus that was shed on His back, we can receive healing. Amen? And then pangatlo, yung crown of thorns. Okay? Yung turol tinik na nilagay sa kanyang ulo. Alam niyo po kung ano ang size ng tinik? Hindi yung tinik lang na parang sa rose na maliliit. Ang tinik po na nandoon ay parang kasing haba o mas mahaba pa doon sa mga kalamansi. 3 to 5 inches. Ilan ang 3 inches or 5? Siguro hanggang dito. Okay, mga ganon. Okay? 3 to 5 inches. Yun po ang binaon sa ulo ng ating Panginoong Jesus. This is the third time na tumigis yung kanyang blood. Di ba po kapag po injury sa ulo, madugo? No? Minsan nga, meron tinatawag na triangle of death sa face eh. Pag meron kang tigyawan dito sa triangle ng face mo, ang sabi ng mga doktor, bawal mong pisilin, bawal mong galawin, kasi this is a dangerous portion of the face. No? Kaya ka di ba pag ginanon mo, napakadugo, no? Ang daming dugo. So imagine, a crown of thorn na nakapaikot sa ulo mo, at yun ay ibabaon. No? Sabi ng Matthew 27, 28 to 30, and they stripped Him. Hinubaran nila ang ating Panginoong Jesus and put a scarlet robe on Him. And then, twisted together a crown of thorns, binilog nila, and set it on His head, pinutong nila. And they put a staff, no, in His right hand, tungkod. Kasi tinutuya siya eh. No? And then they knelt in front of Him, yung mga gwardya. At sabi nila, Hail King of the Jews, they said. And they spit on Him, binuraan siya. And took the staff and struck Him on the head again and again. Yung tungkol na binigay nila sa Kanya, yun ang ginamit nila ng pangpukpok sa Kanyang ulo. Sabi ng verse 30, again and again and again. Ganun kasakit. Biruin mo yun, merong matatalas na tinik, yung cords. Tapos paulit-ulit na pinupukpok sa ulo mo yung staff. Ano, imagine that. Eh di bumabaon sa ulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kapatid,
one, yung freedom from oppression. Okay? Ruin and oppression. Alam niyo po, yung oppression ay state of mind. No? Tayo po mga Pilipino ay na-oppress ng mga maraming bansa, iba't ibang lahi. Spaniards, Japanese, American, no? Iba't ibang lahi ang sumakop sa atin. Diba, tawag nila sa atin, Indio. Ibig sabihin, walang alam. Kaya nga po ang mga Pilipino, sikat na sikat sa atin ang pampaputi. Ayaw natin ang ating mga balat because of this history. Na-oppress tayo. Kapag matuling ka, pag maitim ka, during that time, di ba, dahil Pinoy po tayo, kayo mga di ang ating balat talaga. No? Pero lahat ng mga sumakot sa atin ay mapuputi. Nilagay nila sa ating kaisipan na pangit ang kulay maitim or kulay brown. Kasi it signifies that we are Indio. Pag sinabing Indio, bobo, tanga, alambalo. Indio, ang tawag ng mga Spaniards sa atin. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon, dala-dala natin yan. Meron tayong tinatawag na colonial mentality. Kapag made in the Philippines, ayaw natin. Pero kapag made in US, made in kung saan mang lupalop, made in Japan, gustong-gusto natin. Dahil natingin natin yun yung superior at inferior kapag made in the Philippines. That's a sign of oppression. Yung paputihan ng paputi kasi ayaw mo yung balat mo. That's a sign of oppression. Ayaw mo yung sarili mong balat. Pero yung ibang lahi, kagaya ng mga puti, nagpapatan pa yan para lang makuha ang ating kulay ng balat. Pero tayo naman, bili ng gluta with vitamin C. Magkano yun? 1,000 per month? Tapos hindi ka naman puputi sa isang buwan lang. Kailangan ilang buwan mong inumin. Tapos kapag tinigil mo, babalik na naman yung original color mo. Amen. Kasi that's a sign of oppression. Ano ba yung sign of oppression? Ayaw mong maging leader. Gusto mo lang maging follower. Kasi nilagay sa ating kaisipan that we cannot lead. Amen? Kaya po, simula pa dati, no? Even in the church, sabi, pinag-lead mo ng cell group or life group, ayaw. Minsan, opening prayer lang, hindi kaya. Amen? That's a sign of oppression. Pero niredeem na po tayo ng Panginoon doon because yung blood na tumigil sa kanyang ulo. So, pag yun, nararamdaman mo yung inferior ka, parang nawawala yung self-esteem mo, ay hindi ko kaya. Apply the blood of Jesus. Amen? Ano pa po yung nire-redeem ng blood na yun? Freedom from poverty mindset. Kung wala kang pera, takot ka kasi wala kang pera. Nung nagkahipo ka ng konti na kapag-trabaho ka, takot ka pa rin, mawala ng pera. Kasi meron kang poverty mindset. Wala kang abundant mindset. Okay? Poverty mindset, no? Another manifestation, walang pangarap. Kailangan mong mangarap kasi sino bang imposible namang parating yun eh. Huwag ka na lang mangarap, parang gano'n. No? Hindi tayo, yun nga, mag-lead, no? Hindi tayo maka-asenso. No? Gusto lang natin laging maging employee. Wala pong masama doon. No? Pero, kung tinatawag ka na ni Lord para mag-business at ayaw mo lang kayo dahil natatakot ka, apply the blood of Jesus. Amen? Amen? Amen. No, kasi another thing na nilagay sa atin, no, is takot tayo mag-fail. Pero kung titignan po natin, papakinggan natin lahat ng mga nagsucceed sa anumang larangan, nag-fail muna sila ng ilang beses. Amen? Kasi part talaga ng formula or part talaga ng para ma-achieve mo yung success, kailangan mo mag-fail. Pero tayo po, dahil nga yung ating mind ay naging parang
biktima ng kasalanan, no? Kaya po, yan ay oppress, yan ay, no, merong poverty mindset. Amen? Kaya po, yun po yung nire-redeem doon, yun doon sa crown of thorns. Nakukuha po natin. And peace of mind, ang binibigay din po noon. No, yung blood na yun. Kapag nawawala yung peace of mind mo, apply the blood of Jesus doon sa crown of thorns. Amen? Kaya po, every drop of the blood of Jesus, meron pong kahulugan. Nakakasunod po? Amen. And then pang-apat, the blood He shed on His face. Okay? So, balikan po natin yung Isaiah 50 verse 6. Sabi niya, di ba, I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. Kapatid, kung ikaw in the past, or even until now, meron kang kinakahiya, no? Meron kang mga inferiority complex na tinatawag, mga insecurities, no? Meron kang mga kahihiyan, no? Mga kahihiyan na dinanas. Ito yung apply mo ng blood ni Jesus. The blood that shed on His face. Alam niyo po kung ano yung sabi ng Isaiah 52 verse 14. Marami ang magugulat sa Kanya dahil halos mawasak na ang Kanyang mukha at parang hindi na mukha ng tao. Ganun na po ang face ng ating Panginoong Jesus. Hindi na siya mukhang tao dahil sa pambubugbog na ginawa sa Kanya. No? He was stricken, no? Yung mga tinik, no? Imagine yung maga, imagine yung sugat na nandoon sa mukha ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Isaiah, hindi na siya mukhang tao. No? And, di ba yung face, yan po yung sinisignify niya yung identity. Aside po sa tongue mark, na kanya-kanya tayo ng tongue mark, walang magkakamukhang thumbprint. No? Yung mukha din po natin, di ba kahit kambal, meron pa rin difference ang mukha? No? So our face signifies our identity. No? Kaya kung ikaw, kapatid, hindi mo alam yung identity mo, ano-anong label ang nakadikit sa identity mo, no? You can redeem that by the blood of Jesus na tumaloy sa kanyang mukha. Amen? Hindi po, nagturo kami ng values last week. Ang sabi namin, tinanong namin mga bata, tingin mo bakit ka mahalaga? Why are you valuable? No? Ang sabi nila, dahil po masunurin kami, dahil po, meron nagsabi nung practice namin, dahil guwapo ako. Tingin niya mahalaga siya dahil siya ay guwapo. Ano? Pero kapatid, yung identity po natin hindi nakatali sa material na bagay. No, hindi rin siya nakatali sa ating physical appearance. Hindi siya nakatali doon sa level of money, level of success na meron ka. Yung identity po natin nakatali sa ating Panginoong Jesus. No? Mahalaga ka because He already died for you. Amen? Kaya nga kapatid, kapag yun po yung nararamdaman mo na parang, sino ba ako? You are at loss. Mahalaga ba ako? No? Remember the blood of Jesus. So, ito po yung ginagawa, no? It restore your image. No? Yung image ni God sa buhay mo, nare-restore. Amen? Kaya nga po kapag ikaw, anak ka ng Panginoon, ang nakikita sa'yo is the image of Christ. Hindi lamang yung ikaw. No, kagaya nga sinabi ni Tito Aris, example of that is being a generous person. You can be a generous person now. Kasi niredeem ka na ng blood ni Jesus. Yun na yung bago mong identity. Amen? Maganda ka sa tingin ng iba o hindi, ano man ang sabihin nila. No? Yung identity mo buo because of kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga kapatid, kapag na-restore po yung right image mo, kung sino ka talaga in Christ, no? Magagawa mo yung God-given assignment mo. Madalas,
hindi mo mahakbangan yung pinapagawa ng Panginoon kasi kulang ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Sasabihin mo, sila na lang, kaya naman nila yun. Ako, ganito lang ako, di ako nag-aaral, di ako marunong magsalita. Amen? Nakakarinig po ba? No? Pinopromote ka, ayaw mo ma-promote. Tinadala ka sa office, ayaw mo dala sa office. Doon na lang ako sa field, kasi pang field lang ako. Di ako pang office. No? Kulang ka ng kumpiyansa. But because of this, the blood of Jesus na He shed on His face, redeem na yung iyong identity, na-restore na yung iyong identity. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan! Kaya mo yan! Amen. Panglima po. So nakita po natin, no, yung blood ni Jesus na parang sweat. Tapos yung blood ni Jesus from the crown of thorns. Yung blood ni Jesus na nag-shed sa kanyang face. At yung blood ni Jesus sa kanyang likod. Nakita po natin yung mga tinutubos niyan. Panglima, yung blood na tumigis from the nails on His hands. Okay? Yung po sa dalawang kamay niya na siya ay napako. Kapatid, dito napako ang ating Panginoon. Dito po, yung gitna ng bone mo. Di ba yung bone mo sa kamay, dalawa yan. Dito. Okay, na magaligit. Meron siyang connection dito. Dito siya pinako. Dito po yung pagkakapako ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya nga po, sabi dito, for dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierce my hands and my feet. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. No? So, ganun po yung ginawa sa ating Panginoon. Pinako ang kanyang mga dalawang kamay, ang kanyang paa. No? At ano po ang sinisimbolize nun? It symbolizes freedom. Okay. Yung po mga dugo na nandoon sa kamay ng ating Panginoong Jesus, it is freedom from guilt. Okay? Na-cancel na po yung every accusation ng enemy sa atin, every argument of the devil sa ating mga buhay. Diba pag minsan maririnig mo yung boses ni Satan, sasabihin niya sa'yo, totoo mo yun. Diba? Every time that you want to try to glorify God, to do good works, ang lagi niyang ipapaalala sa'yo, i-accuse ka niya of your past. Sasabihin niya, totoo ba yung pagbabago mo na yan? Ganito ka naman eh. No? So, God already bought our freedom because of that blood na natigis mula sa kanyang kamay. Lahat ng guilty feelings po natin, no? Because of our old sin, old life, old habits, old behavior, pinubos na po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. And because of the blood ni Jesus, we can also be productive. No? Meron na po kaya gawin na mabuti ang ating mga kamay. Hindi na lang manampal, hindi na lang manakit. No? If in the past, ganun po yung ginagawa ng mga kamay natin, no? To strike somebody. Pero hindi na po, tinupos na po ng ating Panginoong Jesus ang mga kamay na ito. No? Na dati kung ito, ang ginagawa ng mga kamay na ito ay puro pangit. Ngayon ginagamit mo na siya para mag-comfort. No? Yung mo yan, kapatid. No? Ginagamit mo na siya para sa mga mabubuting bagay. Thank you po sa ating mga volunteers na lagi nagluluto para sa mga bata, no? Mga naglilinis. Salamat po, no? Sa mga nag-minister dito. No? Ginagamit na po natin ang ating mga kamay for the glory of God. Amen. Because of that blood. At alam niyo po ba, meron na rin pong anointing ang mga kamay na ito to heal the sick. When we lay hands sa mga may sakit po na tao, mga kapatiran po natin, they can experience healing dahil nilay hands po natin sila. So, ganun po yung ginagawa, no,
blood na tumigis mula sa kamay ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. God has already forgiven us. Amen. But there's always a feeling of guilt. Pero salamat, tinubos na po yun ang kamay no, ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi po ng Deuteronomy 28 verse 12, "And the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, to bless all the work of thy hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow." Sabi po ganyan, the Lord will bless the work of your hands. Hindi ikaw ang manghihiram, ikaw ang magpapahiram. Ang sabi po ng Deuteronomy 28 verse 12. Kaya declare niyo po ngayon, taas niyong kamay niyo. Lord, thank you for blessing the work of my hands. These hands will do good things for the glory of your name. These hands, Lord, ano man ang hawakan nito, ay pagpapalain by the blood of Jesus. Amen. Amen. Kaya nga po kapatid, hindi ka na puro failure. Kasi kahit ano makahawakan ng kamay mo, because narinig na ito ng blood ni Jesus, it will be blessed. Amen. Kaya huwag kang matakot. Amen po ba? At pang-anim, yung nails on his feet. No? Yung lumaloy na dugo mula sa paa ng ating Panginoong Jesus. No? Ang sinisimbolize po niya is that this time, you can be sure that you will have right direction. No? God will direct our path. Yun po yung ibig sabihin niyan. God will bless our daily walk. No? At hindi ka nalalakad sa kasamaan. Lalakad ka na sa katuwiran because your feet are beautiful feet, at sabi ng Bible. No? Dahil po, niredeem na po yan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? We walk with the newness of life in Christ. At kaya na po natin lakaran yung purpose na binigay ng Diyos sa atin because of the blood of Jesus na tumigis sa kanyang mga paa. Amen po ba? Amen. Kaya mo na mag-share ng good news. Hindi sila sabi ko kanina. Kasi sabi ng Proverbs, beautiful are the feet of those people who share good news. No? Amen? That is because of the blood na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? And then panghuli, yung pong blood na tumigis sa side ng ating Panginoong Jesus. No, pierced in Jesus' side. During the time na siya po ay nakapako sa cross, kasi ang mga Romanong guards, hindi nila pwedeng iwanan yung mga tao na nakahang sa cross na buhay pa. Kailangan masigurado na patay na talaga sila. Kaya ang ginawa po nila, doon sa side ni Jesus is that kumuha sila ng sibat, tapos itinusok dito sa kanyang side. Kaya nga kung makikita mo yung mga images na ginagawa nila, di ba meron pong sugat dito tapos meron pong dugo na tumutulo. No? So ano po ang sinisignify noon? No? So ang sinisignify po noon is that Jesus healed our broken and wounded heart. Kasi po nung tinusok ang kanyang side, sumabog ang kanyang heart. Literal na pumutok ang kanyang puso at nagpulwak ng dugo at tubig. No? Because of the pain na kanyang dinanas simula sa pagkakabit, pagkakalatigo, pagkakabugbog, tapos all of the stress ng kanyang physical body na magapo ang kanyang heart. Kaya po nung siya ay sinibat sa kagiliran, dumaloy po yung dugo mula sa kanyang puso. At yun po, ang nire-redeem nun is our broken heart. Sino po bang hindi pa na broken heart sa atin? Pwede na broken heart ka na mahal mo sa buhay, anak mo, nawalan ka ng mahal sa buhay. No, those cause as broken heart. No, hindi mo na-achieve yung goal mo, hindi mo na-achieve yung pangarap mo. No, maraming instances
tayong ma-broken heart. At kapag na-broken heart po tayo, minsan tumitigil po tayo makasunod sa Lord, nawawalan tayo ng gana, nade-despair tayo, nade-depress tayo. But if you will remember na broken heart na pala si Lord para sa akin to make me whole again, you can receive healing from that broken heart. Amen? Amen. We can receive healing from pain. No? Healing from bitterness. Kasi alam mo kapatid, kapag ikaw broken heart ka, aside sa sensitive ka, pwede ka lang maging ang palaya. Nagiging bitter na kapag merong sakit ng damdamin. Amen? O kaya naman, nagiging hateful ka na. No? Nagiging unforgiving ka na. Pero salamat na lang. No? Merong dugo na tumigis mula sa puso ng ating Panginoong Yesus so that our hearts can be whole again. Amen? Kaya nga kapatid, hindi ka lang po niligtas ng ating Panginoon. He made us new. He made us whole. Ang sabi po ng Biblia, siya ay nagpakadukha para ikaw ay maging mayaman. Lahat ng pangit, kinuha ng ating Panginoong Yesus. At lahat ng maganda, binigay niya po sa atin. Amen? Amen. Kaya this is a very powerful message from the Lord. Yung power of the blood of Jesus. I would like to ask you to stand up. At i-apply po natin, i-plead po natin ng blood ni Jesus in every part ng ating pong katawan na sinabi niya, no? Na niredeem na niya. Come on. Right now, touch your head. Hawakan mo yung ulo mo and plead the blood of Jesus. Sabihin mo, I apply the blood of Jesus. I have the mind of Christ. I don't have poverty mindset anymore. Instead, I have abundance mindset. I have peace of mind by the blood of Jesus. I have joy by the blood of Jesus. I am free from oppressive thoughts by the blood of Jesus. At ngayon naman po yung mga kamay mo, itaas mong ganyan and say, I apply the blood of Jesus. Sa mga kamay na ito, ang mga kamay na ito ay magpo-produce, gagawa ng mga magandang bagay. Bawat hawakan ko will turn into gold by the blood of Jesus. Ang mga kamay na ito ay magiging kagamit-gamit sa plano ng Panginoon. At ngayon naman po, hawakan po natin our hearts. Kung yan po ay merong problema, literal man, physically, emotionally, just touch your heart and say, I apply the blood of Jesus. Every disappointment, every anger, every bitterness, every unforgiveness, I apply the blood of Jesus. And I claim it is whole again because of the blood of Jesus. Ay, ikaw po may katabi ka, huwag mo po siya and just say, I apply the blood of Jesus upon you. Huwag mo po siya, ilay hands mo po siya and just say, I apply the blood of Jesus upon you. Yung protection ni Lord sa iyo, yung blessing ni Lord sa iyo, in the name of Jesus. Amen. At yung mga paalaman po natin, we also need to apply the blood of Jesus. You can sit down and apply the blood of Jesus sa iyong mga paa. Lalakad yan sa kabuhiran in the name of Jesus. By the blood of Jesus, you have a beautiful feet. Yan ang paa na gagamitin ng Lord to share good news sa mga tao in the name of Jesus. Hindi na yan maliligaw ng landas in the name of Jesus. But your feet will walk in righteousness and holiness of God in Jesus' name.
sing this song. Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you for your message, Lord. Yes, nothing but the blood of Jesus. Hallelujah, Lord. Huwag po tayong magmadali and let's just sink in yung pagyakap po ng Panginoon sa atin. Meditate po natin that indeed nothing but the blood of Jesus can make us whole again. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
natin, kami ay tinubos mo na. Wala nang isisigil, ibibintang ang kaaway sa amin because of the blood of Jesus. All our guilt, all our shame, lahat ng kahihiyan namin, mga kapalpakan po namin, tinubos mo na, binayaran mo na because of the blood of Jesus. Our identity is restored because of the blood of Jesus. We have the mind of Christ because of the blood of Jesus. We can experience newness and freedom because of the blood of Jesus. Our hearts can be forgiving. Our hearts can be made whole again because of the blood of Jesus. And our physical bodies, we have healing because of the blood of Jesus. Our feet can walk in righteousness, in God's assignment, in God's purpose sa buhay natin because of the blood of Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Lord Jesus. Glory to God in the highest. Hallelujah. Salamat, salamat po Lord. Kung kami makasalanan pa, inibig niyo na po kami. We receive and apply the blood of Jesus sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming trabaho at business, sa aming mga anak, asawa, apo, everyone connected sa aming buhay. We plead and apply the blood of Jesus. At ang bawat isa po ay magsabi ng malakas na Amen! Hallelujah! So we can call Manila to declare the blessing. Are you blessed? Amen! Amen. Tuloy po natin taas po yung ating mga kamay as we receive and apply the blood of Jesus in our life. That reminds us every time we take the communion, we remember the precious blood of Jesus that shed on the cross for us. That's why that gives us power and strength to continue to follow and obey Him. Amen. The Lord bless you. I receive. The Lord make His face shine upon you. And be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen.